Paps, welcome back to my channel, and for today's video, meron tayong gagawin kakaiba ngayon, no? Sit back, relax ka lang dyan. And syempre kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please like, share, comment, and syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell. So ngayon gagawin natin dito sa video na to, meron tayong pupuntahan na isang tao. Itong tao na to, isa sa mga hinahangaan ko talaga, lalo na sa ginagawa ko ngayon bilang photographer and videographer. So bilang photographer and videographer, may mga bagay tayo na kailangan natin matutunan pa. Kumbaga dyan kasi is parang non-stop learning tayo dyan. So kailangan natin lumapit sa mga taong syempre yung may knowledge na talaga. And ayan, so ready na ba kayo guys? So let's go! So yun mga paps, so nandito na tayo and ready na ba kayo lahat kung sino yung tao na gusto kong pakilala sa inyo? So walang iba kundi si Kuya Henry Valle! Hello guys, good morning, good morning. Ayan, Kuya Henry, ayan. So maraming salamat po na nakasama ko po ngayon sa aking YouTube channel. And ayun nga, sabi ko sa kanila kanina, bilang photographer and videographer po, may mga gusto po akong malaman. Yes. Kung ano yung mga kailangang dalhin po para sa mga events, kung may mga shoot po sa mga any kinds of sports, ganyan. So ito po yung unang, guys, ito po Kuya Henry po, ito po sa mga hinahangaan ko sa pag photographer and videographer. Ayan. Talagang pag nakita nyo po yung mga shoot nito and mga pictures, grabe po yung tingin ko po sa kanya. Ayan. So everyone po pala, Happy New Year din po pala sa lahat. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year po. And so Kuya Henry, ano po ba yung madalas na dinadala or ginagamit po sa mga events? Kasi ako, wedding photographer talaga ako. Pero nagde-debut din ako, nagko-corporate din ako. Like for example, pwede ring birthday or baptismal. Pero kadalasan talaga sa wedding industry ako. Mga basic na ginagamit. Yun. Sige, gusto nyo ba makita guys? Papakita ko sa inyo para at least alam nyo yung mga kadalasan ginagamit. Tsaka para may knowledge din kayo about, kunwari gusto nyo mag-aaral mag-photography or gusto nyo mag-pursue sa photography, at least may idea na kayo kung ano yung mga kadalasan ginagamit sa isang event. So ano brother? Pakita natin? Let's go! Okay, tara! Guys, papakita ko na sa iyo yung mga kadalasan na ginagamit sa wedding or sa mga events. Unahin natin tong sa body. Yan, dito ko lang kasi nilalagay yung body ko. Yan. Yan, face mask, syempre importante. Safety pa rin kasi hindi naman nawala ang COVID ngayon. So, face mask parate, safety first. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, syempre pag uwi natin kailangan safe tayo. Unang gamit is yan, siyempre Canon tayo, siyempre solid Canon tayo ever since, hindi pa pwede mabago. Canon, yan. Una sa lahat, ito pang candid ko to, itong EOS R. Yan, napaka-reliable nito. Actually, favorite ko pa rin siya. Hanggang ngayon, sarap gamitin ito. Kasi sobrang dali gamitin, tsaka sobrang taas ng quality pa rin ito. Naka 4K pa rin to actually. So, ito yung unang body, pang candids ko to. Ay, EOS R. Actually, dalawa yung EOS R ko. Dalawa. So, isa to sa candid shooter natin. Yan, yan. Hello, Umil. Yan. Para sa kanya talaga to. Yan. So, dalawa yan. So, dalawang pang candid natin. Just to make sure, left-right angles. Yan. Tapos, itong EOS R6 Mark II. Yan, pinakabago. Yan, dito mo, bagong-bago. Yan, EOS R6 Mark II. Nung ginamit ko siya, sobrang iba talaga yung kulay niya compared sa iba. Ewan ko kung anong ginawang upgrade ng Canon dito. Pero tinignan ko na naman siya. As in, sobrang flexible niya. As in, sobrang solid nito. Guys, ito, I really recommend this one para sa mga gusto ka agad mag-photography. Kasi sa photography, kailangan itodo mo na agad eh. Kumbaga parang, wag ka na magtipid. So ito,
iba talaga. Ang ganda gamitin. Yan. Ito, ginagamit ko to pang portrait sa bride, tsaka sa groom. EOS R6 Mark II. Yan. Tapos may ano to, sa loob na, meron na siya sariling IS. So, ganun katindi. Kunwari, walang IS yung native lens mo. So, ito na yung gumagawa para sa IS. Yan, siya na yung nagkakaroon ng image stabilizer. At ang pinakamabigat sa lahat, syempre, yung R5. Yan, ito yung pinakamahal sa lahat. Bahala na kayo mag-search kung magkano to. Basta, yun, alam mo na kung magkano to. Yan, yung R5, pinaka-solid to. Top of the line to para sa akin sa wedding, wala na akong hihilingin pa. Ito na yung pinaka-the best talaga. Yan, so solid to gamitin. So, sa ngayon, sa wedding, itong ginagamit ko, itong 4. Pero meron pa akong, alam mo na, backup. Sa ngayon, ito lang muna. Ito lang naman dinadala ko sa wedding. Kasi ibang lineup sa wedding, ibang lineup mo dapat sa debut, sa corporate, sa birthday. Iba-ibang lineup eh. Pero sa wedding, ito talaga kadalasan ng lineup. So, yan. Tapos, syempre, kailangan mo ng mga converter. Yan, di pwede mawala mga converter kasi para sa native lens. Pero syempre, may mga RF lens tayo. Ano pa ba laman ng bag natin dito? Yan, syempre, meron tayong Jisoo Life. Electric pa, napakaganda nito electric pa na to. Napakaliit pero napakalakas. Yan, buksan natin. Ayan, pucha. Nakakalula sa lakas. Yan, so, solid din to. Solid din to. Yan, syempre, charger. Yan, para sa cellphone. Ayun! Tapos, diretso tayo sa lens. Ayun, next yung lens natin. Yun. Tapos tayo sa body lens. Unahin natin yung pinaka... Pag medyo restricted ka sa galaw, for example, kasi may mga simbahan na ayaw ka papalapitin halos sa altar kasi nga, limitado dapat ang galaw. May mga sobrang higpit na churches. So, kailangan mo syempre ng mahabang lente. Yung mahabang lente. Yan. Ito. Isa sa pinaka-favorite kong lente to. Yan. 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 Itong 400 400 mm na lente. Yan. Pag ayaw mo lumapit, yan. Tapos, ang maganda dito, kung talagang ayaw, kung ayaw talaga lumapit, meron pa tayong teleconverter. Yan. Teleconverter pa. O, yan. Sasama mo pa ng teleconverter. So, times 1.4 pa yan. So, sobrang lapit na nito. Imposible hindi mo makita yung situation dyan. So, yan. Yan yung unang lens. Yung 400 mm ng Canon pa rin, syempre. Yan. Teka lang, ha. Yan. Ayos ba to? Pang sports ito. Yan. Simulan natin sa... Teka, dito ko muna ilalagay. Dito, yan. Ito. Yan. 7200 G2 ng Tamron. Yan. Ito, bago to. Solid din to gamitin. Ayan, bagong-bago pa. Yan. Usually, obviously, zoom lens siya. Telephoto, ginagamit din syempre kapag kunwari, pag hindi ka masyadong makalapit. Pero maganda rin naman yung pagka-bokeh nito. So, okay to. Syempre, hindi ba pwedeng isa lang or dalawa yung zoom lens mo na telephoto, kailangan dalawa. Yan, so dalawa. Yan, isang 7200 din ng Canon. Ito 2.8 pa rin siya, version 2. Yan. Solid talaga tong version 2. Ito okay na to kasi sharp na talaga to. So tatlong telephoto ang kailangan natin sa wedding industry. Yan. Tapos diretso tayo sa kasi dati mahilig ako sa mga, kunwari, 7200, yun nga, 2470. Yan. Dadako tayo ngayon sa prime lens. Yan. Kailangan more on, kasi nga syempre ang wedding is more on portraits. So prime talaga kailangan na lente dito. Yan. Na-addict ako sa prime lens. So pinakaunang favorite ko na prime lens is tong Sigma 85 Art 1.4. Yan, yan. Art lens ng Sigma. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat ng prime lens ngayon. Sobrang solid nito mga kapatid. As in, sobrang sharp nito. Kahit check mo yung review nito, as in, sobrang suabe nito. Napakamura pa. Mapapamura ka. So, ito maganda rin ito gamitin sa lahat ng events. Yan, yan yung pinakauna. Pangalawang pinaka-favorite ko na lens ng
prime is syempre yung 50mm 1.2. Ayan na, 1.2 na. Yan, kanina 1.4, ito 1.2. Yan, ng Canon. Yan, 50mm, native lens pa rin siya. Yan, ito yung pangalawa. Kasi, bakit ganun? Bakit kailangan meron kang, bakit hindi pa pwedeng kumuha ka na lang ng mga zoom lens? Hindi pa pwede. Kasi meron tayong tinatawag na, yun nga, dynamic range, tsaka yung focal point. Magkakaiba kasi yan ng pangangailangan sa beauty shot. So, ito kasi, ito lalo na to, ay naku, napakaswabe nito. Creaming na to, lalo na sa mga bride. Kasi talagang malinis yung mukha niyan. So, solid tong 50mm. Pangatlong solid, itong 35mm ng, ito medyo, isa-isa to sa mga una kong lens ng art lens pa rin ng Sigma, 35mm na 1.4. Yan. So, solid din ito. Yan. Isa to sa pinaka-paborito ko din. Maayos din gamitin to. Itong pangalawa kong ininvest na lente na hanggang ngayon buhay pa rin. Kaya tingnan mo, ang dami yan ng battle scar. Pero sobrang solid niya. Tama, meron. Ayan, dinikit pa nga natin. Yan. Pero solid to. Kasi nayoko palitan yan. Tapos, kung gusto mo talaga ng Lord of the Prime, kasi talaga yung sobrang ganda talaga, itong 135 ng Canon. Yan, F2. Yan, ito ang pinaka king of the red lines ng Canon. Yan, si pinaka-solid tong 135. Yan, napaka-reliable din ito gamitin. Napakaganda nito kapag ginamit nito. Isa to sa pinaka-favorite ko. Ang problema lang nito, kailangan mo lumayo talaga para buong-buo yung kuha mo Pero solid yung pagkabukin nito, solid. Tapos, syempre, kapag medyo kailangan mo ng wide pero bokeh pa rin yung paligid, hindi pwedeng mawala. Specialty to ng Sigma. Sigma ulit, art lens, 20mm, 1.4. Yan, isipin mo wide lens, 20mm, 1.4. Hirap nito hanapin. Sobrang hinintay ko to ng napakatagal ng panahon bago to nabili. Kasi nga, ang hirap pumanap nito sa Pilipinas. Pero yun, nakakuha rin tayo, nakachamba tayo. So, yan. So, both Canon at saka Sigma yung lineup natin sa Prime. So, sa 20mm, solid to. Kasi 1.4 to, so solid to mga kapatid yan. Tapos, syempre, kailangan mo ng pang details. Like, for example, ring shot. Yan, yung mga details ng gamit. Yan, kailangan natin ng macro. Yan, 100mm macro. Yan, solid to. Yan, 2.8. Yan. Yan. Siyempre, Canon. Red ring pa rin tayo, siyempre. Pula parati tayo. Yan, so ito yung unang lineup. Yan, unang lineup yan Yan yung ginagamit kadalasan. Kung napansin mo, wala ako masyadong nabanggit na wide angle kasi nandito yung wide angle sa kabila. Teka lang ha. Dito tayo sa pangalawang Raptor. Yan. So, nandito yung wide angle natin. Yan. Isa sa pinaka una kong ginamit yung Samyang automatic to, AF to na 14mm na 2.8. Yan. Isipin mo yun 14mm 2.8. So, solid itong lenteng to. Napakaganda nito gamitin. Promise, sobrang ganda nito. Pero, siyempre, nauso na yung RF lens. Ito na yung isa sa pinakabagong investment. Yan. Itong 1435 na RF. Ito, ay, naku, napakagaang nito. Napakasarap gamitin. Sipin mo 1435. Napaka-flexible. So, pwedeng pang portraits, pwedeng pang wide angle. Yan yung ginaganda ngayon ng mga RF lens. Pero Diyos ko, masasakit ulo natin sa sobrang mahal ng mga RF lens ngayon. Yan, Canon! Baka naman. sana naman makonsider nyo ako. Ambassador, Yan, so 1435 po ng Canon solid to. Ng RF lens. Yan, so, ito yung mga kadalasan na ginagamit sa wedding industry. Yan. Kasama na dito yung, syempre, yung mga battery ng mga camera, yung SD card, like for example, yung mga ilaw, yan, nandito yung mga flash, sa kabilang side, yan, kailangan kompleto tayo, 1, 2, 3, yan, tapos syempre, kailangan mo ng transceiver, hindi pwede mawala yung transceiver, tapos yung mga battery, yan, may mga battery, kompleto pa pala yung mga battery dito, so yun,
So, yun lang kadalasan. Ayan, kadalasan, yung mga ilaw, ito, sobrang solid ito, non-light. Okay to gamitin to non-light. Okay to. Godox, okay din gamitin ng Godox. So, yun guys, napakita ko naman lahat, kadalasan na ginagamit. Yun yung mga basic na ginagamit sa photography. I hope nagkaroon kayo ng idea. Salamat sa pagbibigay ng time. Yan, kung pag gusto mo mag-shoot, shoot lang kasi masarap talaga mag-shoot talaga sa photography. Salamat Chris, salamat Chris. Yun, salamat sa oras na pagbibigay sa akin. At sana may natutunan yung iba, tsaka kayo. At sana makasama ko kayo. I-hire nyo si Chris. I-hire nyo si Chris. Napaka-solid niyan. Solid, solid, solid. Solid na kaibigan yan. Yun, brother. So yun, Kuya Henry, thank you so much po sa lahat ng mga pinakita niya sa aming gamit, no? And ito, may gusto po akong tanong, ano po ba yung talagang pinaka-importante na dapat hindi mo makakalimutan once napupunta ka sa mga events or any kind of may shoot ka? Ayan po. Pinaka-importante, syempre, huwag kang mag-upset, dali mo yung sarili mo. Tama, isa yan, isa yan. Oo, dali mo yung sarili mo kasi kapag wala ka rin kita. Naku, yari yun. Pangalawa, ano ba mga importanteng gamit? Kailangan gawin or dalhin. Siyempre, dalhin mo yung camera mo. Pero nangyari sa akin yun, dala-dala ko lahat, tapos hindi ko dala yung battery, yung mga ganun. So, wag mo kalimutan yung mga ganung bagay. Hindi, pero bago ka talaga pumunta, kailangan reviewin mo muna yung kung sino yung client mo. I-profile mo mabuti. Yan, pagplanuhan niyo muna mabuti bago kayo umatake doon, syempre. Yun yung pinaka-importante. Tapos, yung preparation doon, hindi basta-basta, kailangan, nandun yung parati yung, ini-enjoy mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo. At the same time, dapat hindi mawala yung salitang respeto. Yan, yung respeto sa kliyente. At maging formal parati. Yan, kasi we need to be professional kasi kailangan galangin yung trabaho natin bilang photographer at videographer. We need to be professional. For example, the way kung paano tayo makipag-usap sa kliyente, sa pananamit mo, respeto mo sa sarili mong gamit, importante yan. Tsaka pinaka-importante sa lahat yung skills mo. Yan yung parating sandata mo para sa kliyente. So, kadalasan yan lang naman yung mga, yan naman yung mga kailangan gawin or dalhin. Last na lang po na tanong. Ay, hindi naman po tanong to eh. Ano po pwede nyo ibigay or i-advise sa mga katulad ko po or mga kapwa po natin dyan na mga nagsisimula pa lang or mga nagsimula na, ano pwede nyo po ma-i-advise sa kanila? Basta kung gusto mo mag-pursue sa photography or videography, huwag kang titigil, huwag kang makikinig sa ibang tao. Ang dami kasing naninirang mga tao. Maging positibo ka lang palagi sa buhay. Enjoyin mo lang ang photography kasi napakasarap talaga mag-photography tsaka ng video. Iba talaga. Ano pa ba? yun lang kadalasan yun eh. Pero, ayun nga, enjoyin lang natin yung pag-picture tsaka pag-video. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi talaga maging effective to. Yan. Sa mga tao naman na nanonood ngayon, yan, parati kong sinasabi, mukha lang po madali yung ginagawa ni Chris, pero hindi po. Yan po, mahirap yan. Yan, galangin nyo po yung industriya ng photography at videography. Yan, respetuhin natin yung presyo. Mahalaga yan. Yan, hindi madali po ang ginagawa at pine-prepare, lalo na po ang mga gamit. Napakamahal po ng mga gamit. Ini-invest nito mga taong ito. Kami, yung oras, yung pagod, lalo na yung talent. Yan, para mapakita sa inyo yung magagandang output. Kaya nakikiusap po ako na suportahan po natin yung sariling sa atin. Yan, at magagaling po ang mga photographer at videographer ng Pilipinas. Yes. Yan, kaya nakikiusap ako, wag nyo na silang baratin.
Yan, kasi talagang iba ang material na ginagawa kapag dating sa photography at videography. Yan. Brother, tuloy mo lang yung ginagawa mo kasi maganda yung ginagawa mo. Madami kang napapasayang tao. Lalo na sa larangan ng basketball, madaming humahanga sa'yo. Madaming natutuwa kapag nakikita yung highlights nila, so huwag mong titigilan yon. Suportado kita doon, ituloy mo lang kung yung dapat ituloy. Yan, at sigurado ako maganda yung future mo. Walang imposible, kailangan maging positibo ka lang parati. At maging, ito parati ko sinasabi to parati. Piliin po natin parati maging mabuting tao sa lahat. Yan, piliin po natin maging mabuti. Yan, huwag tayo maging masama. 2024 na, utang na loob. Piliin natin maging mabuting tao. Ayun lang, yun lang. Yun. Salamat, Brother Chris. Maraming salamat po, Kuya Henry. So yun guys, so kung marami kayo natutunan dito sa aking videos, ayan, lalo na kasama ko si Kuya Henry Evalle. Ayan, mag-iwan kayo ng like, comment, share, and syempre kung may mga gusto pang itanong, no, pwede kayo mag-comment below. Comment. Ayan, so pwede tayo humingi pa ng mga answer dyan, magagaling kay Kuya Henry. Sige. Ayun, salamat guys. Salamat Chris. At Thank you rin po. kita tayo sa field guys. Yes. Happy New Year! Happy New Year! Yeah!